Pagpasok sa Murim. Nag-away ang mga matanda habang nagsasalita ng mga walang saysay na salita at tahimik lang na nakatingin ang pinakamatandang senior sa kanila. Habang itinuturo nila si Jin Taekyong, tinitigan lang ng pinakamatandang senior si Jin Taekyong. Nakatayo lang si Jin Taekyong. Tahimik na tinitigan siya ng pinakamatandang senior. Pinawisan si Jin Taekyong. Tahimik na tinitigan siya ng pinakamatandang senior. Kinakabahan na tumingin sa ibang direksyon at lalo siyang pinawisan at sinabi sa kanyang sarili, ano ba ang deal ng matandang iyon? Bakit niya ako tinitigan ng ganyan? Tinatakot niya ako. Sinabi ni Jin Wikyung ng telepathically, siya ang head elder. Maaaring nakalimutan mo, ngunit ang head elder ay ang iyong lolo pati na rin ang pinakadakilang senior ng pamilya. Siguraduhing ipakita mo sa kanya ang iyong pinakamataas na paggalang. Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, naisip ko na makikilala ko ang aking lolo bago ko makilala ang aking amay. At tumango siya. Patuloy na sinabi ni Jin Wikyong, at saka sa kung ano ang mangyayari, huwag kang magpanik at sagutin mo ng matapat, okay? Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, ano ang nangyari ngayon? Bakit lahat sila ay tahimik? Ngumiti si Jin Wikyong, at sinabi niya, maaari ko bang makuha ang inyong atensyon? Dahil dumating na ang ating saksi, magpatuloy tayo sa interogasyon. Ikatlong binata, Jin Taekyong. Sinabi ni Jin Taekyong. Sinabi ni Jin Wikyong, sa halip na ang family head, ako, bilang lesser family head, ang magtatanong sa kanyang lugar. Ikinagagalit mo ba nilason si Lee Seung-jeon ng Mount Hengsward Sect? Nagulat si Jin Taekyong. At tinanong niya, ano? At sinabi sa kanyang sarili, ano ang buwisit na kalokohan na ito? Medyo halata, ngunit wala akong kinalaman sa paglason kay Lee Seung-jeon. Tinanong ng matabang matanda, mayroon ka bang valid proof? Sinabi ni Jin Taekyong, proof. Sinabi ng matabang matanda, tama iyon. Mayroon ka bang anumang anyo ng ebidensya na nagsasabi na ang ikatlong binata ay walang kinalaman sa insidenteng ito? Bumuntong hininga si Jin Taekyong at sinabi ng may pagkayamot, at bakit ako ang kailangang magpatunay nito? Hindi ba kayo ang dapat na magdala ng ebidensya? Sinabi ng matabang matanda, ano, kayo? Sinabi ng ibang matanda, makinig ka dito, ikatlong binata. Sinabi ni Jin Taekyong, wala kayong sense. Sinabi ng pinakamatandang senior, tama na sa kalokohang ito. Mayroon akong gustong itanong. At siya ay tumingin. Sinabi ng pinakamatandang senior, paano nagsimula ang lahat ng ito? Tahimik si Jin Taekyong. Sinabi ng isang matanda, nagsimula ito sa ikatlong binata. Sino ang bumaboy sa pangalan ng ating pamilya? At nagkatinginan ang mga matanda at patuloy niyang sinabi, ang ikatlong binata. Sinabi ng pinakamatandang senior, huli na, sino ang bumaboy sa karangalan ng Mount Hengsward Sect? Sinabi ng isang matanda, yan din ang ikatlong binata. Sinabi ng pinakamatandang senior, ginid. Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, tingnan mo ang mga bastard na ito. Lahat sila ay nagkakampi laban sa akin. Sinabi ng isang matanda, gayunpaman, ang ikatlong binata ay may patas na laban. Sinabi ng ibang matanda, patas. Malamang na gumamit siya ng lason laban sa kanya. Paano yun naging patas na laban? Sa tingin mo ba kami ang pamilyang Tang ng Sichuan? Ang pamilyang Tang ng Sichuan, isang pamilyang kilala sa kanilang kasanayan sa pagpatay sa mundo ng Murim. Kilala rin sila sa kanilang paggamit ng poison arts. Tumayo ang isa pang matanda at sinabi, ngunit sinabi ng ikatlong binata na hindi siya ang may gawa. Sinabi ng isa pa, well, syempre sasabihin niya yon. Sinagot niya, bukod pa rito, ako ang nag-examine sa katawan ni Master Lee bago siya umalis. Kahit na siya ay nagdusa mula sa mga minor na internal injuries, hindi siya naapektuhan ng lason. Sinabi ng matanda kung kailangan, maaari lang nating ialok ang ulo ng ikatlong binata upang maiwasan ang digmaang ito. Sinabi ni Jin Taekyong, ano? Sinabi ng matanda, how dare you say such things? Sinabi ng matanda, ano? Mali ba ako? Maging realistic tayo. Ang Mount Hengsward Sect ay mas malakas kaysa sa ating main family. Kung magkakaroon ng digmaan, daan-daang tao sa atin ang mamamatay o masasaktan at sa pinakamasamang senaryo, ang ating pamilya ay maaaring magdusa ng total annihilation. Lahat ng ito ay maaaring maiwasan kung iaalok lang natin ang ikatlong binata sa kanila. At tahimik ang kwarto.
At mumisi ang isang matanda at sinabi ni Jin Wikyong, kaya gusto mong ialok ang buhay ng ikatlong binata nang walang anumang valid proof. Iyon ba ang sinasabi mo? Sumagot ang matanda, hindi, ang ibig kong sabihin ay... Sinabi ni Jin Wikyong, iyan ba ang dapat sabihin ng isang esteemed lord ng pamilya? Nagsimulang lumitaw ang kanyang mga ugat mula sa galit. At seryosong tumingin. At nag-relax. At huminga. Naguluhan si Jin Taekyong. Tahimik na nagmamasid ang pinakamatandang senior. Sinabi ni Jin Wikyong, ang laban ay patas, at ang paglason kay Lee Seo-jeon ay pinlano ng ibang tao. Sigurado akong alam niyong lahat na iyon ang katotohanan. Handa ba kayong isuko ang inyong mga sarili sa isang kaaway dahil sa takot? Umuubo ang isang matanda. Sinabi ng kanyang kaibigan, ahem ang matabang matanda ay mataba lang. Sinabi ni Jin Wikyong, kahit na hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, ang tiyak nating alam ay na ang Mount Heng Sword Sect ay kumuha na ng kanilang mga espada. Hindi natin alam kung kailan sila darating ngunit huli na para sa atin na pigilan sila. Kaya't mayroon lamang isang bagay na magagawa natin. Kailangan nating harapin sila ng harap-harapan. Gusto mong mabuhay? Gusto mong protektahan ang pamilya? Kung iyon ang talagang nais mo, pagtipunin ang iyong mga tao at maghanda para sa laban. O maaari ka pa ring subukang ialok ang buhay ng aking kapatid sa mga bastard na iyon. Hindi masamang ideya iyon kung gusto mong mabuhay bilang isang kahiyahiyang traidor. At silang lahat ay tahimik. Sinabi ng pinakamatandang senior, pumalakpak. At sinabi kahanga-hanga. At patuloy na dahan-dahang pumalakpak. Tahimik si Jin Wikyong. At gumalaw ang upuan. Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, sa wakas, ang boss ay lumilitaw. Sinabi ng pinakamatandang senior, palagi kong inisip na ang lesser family head ay isang batang lalaki lamang, ngunit naisip ko na lumaki siyang isang kahanga-hangang tao. Lubos akong humahanga sa totoo lang. Ngayon ito ang paraan ng pagkilos ng lesser family head ng main family. Sinabi ni Jin Wikyong, humihingi ako ng paumanhin para sa aking mga pabayang pag-ugali noon. Hinawakan ng pinakamatandang senior ang balikat ni Jin Wikyong at sinabi, ang pagpapakumbaba ay maaari lamang mapalakas ng kapalaluan. Walang dapat mong ipagpaumanhin, lesser family head. At siya ay mumiti nang hindi gumagalaw ang kanyang mukha. At patuloy niyang sinabi, sa kabilang banda karaniwang kaisipan na magkaisa para labanan ang anumang hayop na lumitaw sa ating mga pintuan, ngunit paanong ang mga core figure ng pamilya ay nagsasalita tungkol sa pag-aalok ng buhay ng ating sarili upang itigil ang isang digmaan. Naguluhan si Jin Taekyong. Sinabi ng isang matanda, eldest senior, nagkakamali ka. Kami ay, sinabi ng pinakamatandang senior, kapag nasa bingit ka ng digmaan, mahalaga na unahin mong pag-isahin ang pamilya. Kaya bakit hindi natin ito gawin? Bakit hindi natin ialok ang kanyang ulo, lesser family head? Nagulat ang matanda. Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, ano ang nangyayari ngayon? Bakit ang taong iyon ay nasa aking panig? Tahimik na nakatayo si Jin Wikyong habang nanginginig ang matanda. Sinabi ni Jin Wikyong, hindi natin magagawa yon. Siya ay isang taong matagal nang tapat sa main family. Sinabi ng matanda, Will. Sinabi ni Jin Wikyong, pababayaan ko ang insidenteng ito bilang isang pagkakamali ng iyong dila lamang. Sinabi ng pinakamatandang senior, isang pagkakamali ng dila, sabi mo. Ang lesser family head ay mas mapagbigay kaysa sa akin. Ohoho. Kung gayon, para sa kanilang pananagutan, titigil na ako dito ngayon. Sa ngalan ng mga taong ito, ako, bilang head elder, ay magpapahayag ng aking pasasalamat para sa iyong biyaya. Sinabi ng mga matanda, o anyway, eldest senior. Amin ang kasalanan. Sinabi ng ibang mga matanda, huwag mo itong gawin. Kami ang nagkamali. Ang matabang matanda ay mataba lang. At patuloy nilang sinabi, kung gagawin mo ito, hindi namin malilinis ang aming kahihiyan. Pakiusap eldest senior. Sinabi ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, ang taong nagligtas sa kanilang mga puwit ay ang aking mas matandang kapatid, at gayunpaman sila ay nagwawagayway ng kanilang mga buntot para sa matandang ito. Napansin ni Jin Taekyong na ang mga matanda ay bumingiti sa kanilang likod. At patuloy na nagkukwentuhan. At sinabi niya sa kanyang sarili, nakakaramdam ako ng masamang presentimiento tungkol dito. Sinabi ng pinakamatandang senior, dahil wala ang family head, ang lesser family head ay walang dudang kukuha sa kanyang lugar.
Hayaan niyong ipakita ang aming suporta para sa lesser family head para sa insidenteng ito. Kung magkakaisa tayo sa ilalim ng pamumuno ng lesser family head, ang mga bastard na iyon ay hindi magagawa ang anuman laban sa atin, ang main family. Sinabi ng mga matanda, taos-pusong tatanggapin namin ang inyong utos. Yumuyukod kami sa inyong pamumuno. Sinabi ni Jin Wikyung, salamat. Ngumisi ang pinakamatandang senior nang hindi gumagalaw ang kanyang mukha. Nagulat si Jin Taekyung. At sinabi niya sa kanyang sarili, hindi maaari bahagi ba ng lahat ng ito ng kanilang plano? Biglang may taong tumakbo papunta sa kanila. At sinabi niya, Mount Heng may mensahe mula sa Mount Heng Sword Sect. At ibinigay niya ang mensahe. Pinagpag ni Jin Wikyung ito ng dahan-dahan at binasa, Mortal Enemies Under the Heavens. Nangangahulugan ito ng mortal enemies under the heavens. Nangangahulugan ito na hindi sila maaaring magkasama sa ilalim ng parehong langit at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang wakasan ang pag-iral ng isa't isa. Pinunit ito ni Jin Wikyung. At sinabi niya, simula ngayon, ang main family ay maghahanda para sa labanan. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang Mount Heng Sword Sect ay nagdeklara ng digmaan laban sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang realidad ng digmaan ay kinilala ng parehong panig. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang Mount Heng Sword Sect ay nagpasya na ikaw ay ang kaaway ng faction. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang pagtakas ay hindi lamang maglalagay sa iyo sa isang kahinaan, ngunit magdadala rin ng kasawian. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang main quest war ay magsisimula na ngayon. Sa ibang eksena, isang liham ang inilagay sa isang kalapati. Humina ang kabayo. At nagsimulang lumipad ang kalapati. Habang nagsimulang tumakbo ang kabayo, mga mandirigma ng pamilyang Jin ng Taiyuan magtipon agad sa main family. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, sa kapalaran ng dalawang pamilya na nakasalalay, isang digmaan ang nagsimula. Ang lakas ay ang tanging paraan upang patunayan ang iyong halaga sa mundo ng murim. Ang nananalo ay palaging ang pinakamalakas, at ang pinakamalakas ay palaging magtatagumpay. Ipinapanalangin namin ang iyong tagumpay. Rango, Main Quest Restriction, lamang para sa player objective, gawing sumuko ang Mount Heng Sword Sect o sanhin ang kanilang pagkawasak. Quest Reward, hindi alam quest failure, hindi alam tahiming tumingin si Jin Taekyung. At pagod na tumingin sa sistema. Ibinigay ni Jin Wikyung ang isang tasang ulan at sinabi, pagod ka na. Ito ay dapat mangyari. Hindi mo kasalanan, Taekyung. Sinabi ni Wipeng, ngunit, aking Panginoon. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, well no shit, hindi ko kasalanan. Habang siya ay uminom ng ulan. Sinabi ni Jin Wikyung, ano ito? Sinabi ni Wipeng, ang head elder hindi ko pa rin ma-figure out kung ano ang kanyang tunay na intensyon. Sinabi ni Jin Wikyung, then sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ang head elder. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay nagpapaalala sa akin ng mga matandang bastard sa politika. Sinabi ni Jin Taekyung, anong uri ng tao ang head elder? Sinabi ni Jin Wikyung, ang head elder ay isang martial master na nakaabot sa isa sa pinakamataas na spiritual realms at mayroon ding napakalaking kaalaman. Ang mga taong tulad niya ay itinuturing na pinakamapanganib sa mundo ng murim. Sinabi ni Jin Taekyung nang nagulat, siya ay ganoon kalakas. Sinabi ni Jin Wikyung, lahat ng ibang matanda ay nasa ilalim ng kanyang utos. Siya ang uri na nagtatago sa mga anino at nagmamanipula sa iba. Ginagamit niya ang kanyang posisyon sa mga matanda upang dalhin ang mga esteemed lords sa kanyang panig. Ginagawa niya ito ng maraming dekada. Nang kinuha niya ang ating panig sa pulong kanina, tandaan mo ang aking mga salita, sigurado akong mayroon siyang lihim na motibo. Sinabi ni Wipeng, lahat sila ay nararapat na mamatay. Lahat sila ay mga taksil na walang katapat. Nang imungkahi ng head elder na patayin mo sila, personal kong nais na tinanggap mo iyon, aking Panginoon. Sinabi ni Jin Wikyung, kung ginawa ko iyon, magkakaroon ng internal strife. Ngunit posibleng iyon ang nais ng head elder sa unang lugar. Sa anumang paraan, lahat ng ito ay hula lamang. Hindi pa rin natin alam kung ano ang iniisip ng head elder. Ngunit siya ay isang senior ng main family at isang napakalakas na kaalyado. Dapat kang palaging mag-ingat sa kanya, ngunit huwag kailanman maging kanyang kaaway. Ang mahalaga ngayon ay para sa atin na humanap ng paraan upang ayusin ang ating kasalukuyang issue.
Sinabi ni Wipeng, ang ating kasalukuyang sitwasyon ay hindi rin masyadong maganda. Ang balita tungkol sa paglason kay Lee Seojun ay kumalat sa buong lalawigan ng Shanxi, at ang reputasyon ng main family ay mabilis na bumabagsak. Nagulat si Jin Wikyung at sinabi, ano? Hindi pa isang buong araw. Kahit na mabilis kumalat ang balita, ito ay sobrang bilis. Ito ay posible lamang kung may isang taong sinadya ang pagpapakalat nito. At tahimik ang kwarto. Sinabi ni Jin Wikyung, ang aming kahilingan para sa tulong mula sa ibang factions, wala pa bang mga tugon? Sinabi ni Wipeng, isa lamang ang natanggap nating tugon hanggang ngayon. Sinabi ni Jin Wikyung, sino ito? Sinabi ni Wipeng, mula ito sa Lower District Sect. Sa labas sinabi ni Hyuk Mujin, huminto. Huminto. Sabihin ang iyong pagkakakilanlan at ang layunin ng iyong pagbisita. Sinabi ni Wang Hawi, ahaha, ikinagagalak kitang makilala kaya kami ay sinabi ni Hyuk Mujin sa kanyang sarili, bakit siya ay pamilyar. Sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, nagmula kami sa Crimson Flower. At lumabas siya sa karwahe at sinabi, ang aking pangalan ay isang FECCA. Sinabi ni Hyuk Mujin, hoy babae, makinig ka dito, nasa bingit kami ng digmaan. Kaya ngayon ay hindi ang oras para magkalokohan ka. Bigla siyang tumingin kay Wolhwa the Bright Moon at namula at sinabi, wow. Maaari ko bang malaman kung bakit kayo narito, kahit papaano? Sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, no, upang matanggap ang aking bayad. Ilang sandali pagkatapos, tinitigan ni Lee Seojun ang kisem. At nanginginig ang kanyang ama. At sinabi niya, bakit kailangang mangyari ito? Seogyun, anak ko, dapat ay napakapait mo na hindi mo naisara ang iyong mga mata. At isinara niya ang kanyang mga mata at sinabi, anak ko, alalahanin ko ang sakit na ito. Habang ang lason ay naglalakbay sa kanyang kamay. At dinurog niya ito gamit ang kanyang pagkakahawak. At lumakad palayo at sinabi, ipinapangako kong ibabalik ang pabor na ito ng 100, hindi 1,000 beses. Sa labas tumingin siya. Habang ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa kanyang hukbo at sumigaw siyang, maghanda kayo. Ngayon ang araw na maghihiganti kami para sa kanyang kamatayan. Sa ibang eksena, sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, Tihi, kamusta ka na? Na-miss mo ba ako? Naguluhan sina Jin Taekyung, Jin Wikyung at Jin Wikyung. Naalala siya ni Jin Taekyung at sinabi, O Wolhwa. Sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, kaya naalala mo pa pala ako, Master Jin. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, bakit siya narito? Sa isang oras na ganito, kailangan niyang lumitaw, tinawag ko ba siya? Hindi ko maalala na ginawa ko iyon. Sinabi ni Jin Wikyung, Taekyung. Habang tinatamaan niya ang kanyang likod. Sinabi ni Jin Taekyung, hindi iyon ang iniisip mo. Hindi ko ginawa iyon. Hindi ko talaga kilala siya. Excuse me? Sinabi mo bang nawala ka? Sinabi mong umuwi ka na ngayon? Mabilis na gumalaw si Wolhwa the Bright Moon at sinabi, ang Master Jin ay adorable tulad ng dati, ngunit narito ako dahil mayroon akong ilang negosyo na kailangang asikasuhin. Sinunggaban ni Jin Taekyung ang kanyang braso at sinabi, adorable, yun may as. Wala akong ideya kung sino ka, kaya magmadali at umalis. Umalis? Habang nakatayo lang si Wolhwa the Bright Moon at hindi siya maaaring galawin ni Jin Taekyung. Sinabi ni Jin Taekyung, bakit? Hindi ka ba gumagalaw? Sinabi ni Jin Wikyung, Taekyung. Itigil mo ang ginagawa mo at magpakita ng paggalang. Sinabi ni Wipeng, ano ang ginagawa niya? Sinabi ni Jin Wikyung, siya ang lalawigan ng Shanxi branch leader ng Lower District Sect. Nag-freeze si Jin Taekyung. At sinabi niya sa kanyang sarili, ano? Ngumisi si Wolhwa the Bright Moon kay Jin Taekyung at nakita niya, level 50 yun si Wol, kinabahan si Jin Taekyung. Ilang sandali pagkatapos sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, hayaan niyong maayos kong ipakilala ang aking sarili. Ako ang Shanxi branch leader ng Lower District Sect, si Wolhwa. Level 50, sinabi ni Jin Wikyung, ako si Jin Wikyung ng pamilyang Jin ng Taiyuan. Sinabi ni Wipeng, Wipeng. Sinabi lang ni Jin Taekyung, Kyung. Sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, nahihirapan akong marinig ang isang tao. Sinabi ni Jin Taekyung ng mahina, ako si Jin Taekyung. Sinabi ni Wolhwa the Bright Moon, okay, ikinagagalak kitang makilala rin, Master Jin. Sinabi ni Jin Wikyung, ubo-ubo, hindi ko alam na ganito kakalapit sa aking mas batang kapatid.
Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, siya ay isang regular sa aking tindahan, ang Crimson Flower ng Taiwan. Ito rin ang aming main branch. Sinabi ni Jin Wikyung, siya ay isang regular. Lumingon si Jin Taekyung. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, sa anumang paraan, magsimula na ba tayo sa negosyo? Sinabi ni Jin Wikyung, bago tayo magsimula, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat para sa tulong ng Lower District Sect. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, syempre. Sinabi ni Jin Wikyung, gayunpaman, maaari ko bang itanong kung bakit handa kang tulungan ang main family? Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, kung kailangan kong magbigay ng mga tiyak na dahilan una, upang kumita para sa aming main branch. Ang Lower District Sect ay palaging gumagalaw batay sa mga kita at pagkawala. Pagkatapos suriin ang lahat ng posibilidad, kahit na matapos ang digmaan sa isang pagkatalo, dumating kami sa isang desisyon. Naniniwala kami na kami ay makakakita pa rin ng mas malaking kita sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Sinabi ni Jin Wikyung, kita, sabi mo ano ang eksakto ang nais mo? Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, kalahati ng mga tindahan at kalakal ng Mount Hengsword Sect. Sinabi ni Jin Wikyung, ayos lang sa akin. Sinabi ni Wipeng, aking Panginoon. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, well, ang bilis naman. Sinabi ni Jin Wikyung, iyan ay dahil inilalagay namin ang aming pamilya sa alanganin. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, unanimous ba ang desisyon na ito? Narinig ko na maraming internal opposition sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Halimbawa, ang Elders Branch. Sinabi ni Jin Wikyung, tulad ng inaasahan ng Lower District Sect. Marami kang alam. Sa anumang paraan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sana hindi ito impormasyon na sinabi ko sa kanya. Sinabi ni Jin Wikyung, pakiusap, magpatuloy sa iyong kahilingan. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, kung gayon, pangalawa ito ay dahil talagang gusto ko si Master Jin at tumingin siya kay Jin Taekyung na may pagmamahal sa hangin. Sinabi ni Jin Wikyung, excuse me. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, hindi lang siya bata. Ngunit maganda rin ang itsura niya, maganda ang kanyang katawan, cute ang kanyang personalidad at saka, sinabi ni Jin Wikyung sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung ang babaeng ito ay nagsasarcastic o hindi. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sa susunod na isang oras, nagpatuloy ang kanilang negosasyon. Ang Lower District Sect ay magkakaroon ng kalahati ng mga tindahan at kalakal ng Mount Hengsword Sect, pati na rin ang eksklusibong kontrol sa kanilang Red Light District. Kapalit, ang Lower District Sect ay hindi magbebenta ng anumang impormasyon tungkol sa pamilyang Jin ng Taiyuan sa ibang factions at kokolekta ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa digmaan para sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Iyon ang mga tuntunin ng kanilang kontrata. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, sa ganoon, opisyal na tayo ay nasa parehong barko. Magiging nasa inyong pangangalaga, Lesser Family Head. Sinabi ni Jin Wikyung, ako rin, magiging nasa inyong pangangalaga. At nagkamayan silang dalawa. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang pamilyang Jin ng Taiyuan at ang Lower District Sect ay nabuo ang isang alyansa. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, ang alyansa ay magtatagal hanggang sa matapos ang digmaan. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, kung gayon, alis na ako. Sinabi ni Jin Wikyung, muli akong nagpapasalamat para sa iyong tulong. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, huwag mong banggitin. Sinabi ni Jin Taekyung ng mahina. Paalam. At lumakad siya palayo. Bigla siyang bumalik at nagulat si Jin Taekyung at sinabi, holy shit. Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, hindi mo ako hahatid. Sinabi ni Jin Taekyung, bakit ko gagawin yon? Sinabi ni Wolhua the Bright Moon, dahil siya ay sumandal at nagsimulang magbulong-bulong-bulong habang sinubukan ding makinig ni Jin Wikyung. Namula si Jin Taekyung at nagulat si Jin Wikyung. Sumigaw si Jin Wikyung, Taekyung. Totoo ba yon? Totoo ba talaga yon? Sinabi ni Jin Taekyung, pipapahatid kita. Ngumiti si Wolhua the Bright Moon at sinabi, tihi. Sumigaw si Jin Wikyung, ang aking bunsong kapatid. Sa gabi habang nag-aapoy ang isang sulo. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ito ay isang laro lamang. Natutulog ang isang lalaki sa lupa na may mga sugat. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, lahat ng ito ay graphics at illusions lamang. Habang nakikita niya ang mga sugatan na tao. At isang lalaking natutulog ng habang buhay. May isang tanda sa kanyang noo.
Habang tinitingnan nila ang iba pang natutulog sa lupa. Lumingon si Jin Taekyung at sinabi, Sinabi ni Jin Wikyung, lahat ng ito ay aking kasalanan. Para magtuloy ng ganito sa mga bata na walang alam tungkol sa martial arts, sinabi ng pinakamatandang senior, ito lamang ang realidad ng digmaan, lesser family head. Mga nanalo at mga natalo. Parehong panig ang nagdusa ng parehong pagkawala. Ang family head ng Mount Hengsward Sect, Blade of Blood, na si Lee Cheon-baek pamilyar siya sa mga paraan ng digmaan dahil nabuhay siya ang buhay ng isang vagabond. Makikita mo lang sa kung paano niya trinato ang mga batang ito. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, isinasaalang-alang ang sitwasyon, hindi ko sa tingin dapat siyang magsalita ng ganyan. Sinabi ni Jin Wikyung, pakiusap mag-ingat sa iyong mga salita. Ang mga batang ito ay bahagi ng pamilya. Sinabi ng pinakamatandang senior, hindi, ang mga batang ito ay hindi naiiba sa mga mandirigma. Magkakaroon ng walang katapusang mga kamatayan tulad nito. Posibleng nagyayari na ito sa ngayon. Sinabi ni Jin Wikyung, head elder. Sinabi ng pinakamatandang senior, alam mo na ang resulta, tama. At nagkatinginan sila. Sinabi ng pinakamatandang senior, Shanyin, Yingxian, Shuzhou. Lahat ng ito ay mga lugar na nasa agarang kalapit ng Mount Hengsward Sect. Nangangahulugan iyon na ito ang mga tanging lugar na maaari nilang unang atake at lubos mong alam ang katotohanan iyon. Alam mong walang magagawa ang isang messenger pigyon, ngunit pinadala mo pa rin ang isa, at lahat ay dahil sa iyong guilty conscience. Sinabi ni Jin Wikyung, ngunit iyon ay. Sinabi ng pinakamatandang senior, hindi ako narito para sawayin ka. Iyon ay dahil tama ang iyong desisyon. Sinabi ni Jin Wikyung, ako lamang. Sinabi ng pinakamatandang senior, nagsisimula pa lamang ang digmaan. Lahat ay may kapalit. Hindi mo kailanman dapat kalimutan ang katotohanang ikaw ay ang lesser family head ng pamilyang Jin ng Taiyuan, at ikaw ang responsable sa pagpapakain at pag-aalaga sa mga bibig ng ating mga tao. Umiti ng galit si Jin Wikyung. At sinabi niya sa kanyang sarili, nakakainis ngunit tama siya. Sa mga oras na ito, dapat akong manatiling nakafocus. Tinitingnan sila ni Jin Taekyung mula sa distansya. At sinabi niya sa kanyang sarili, hula ko kapag mapayapa ang mga bagay, siya ay isang kaaway, ngunit kapag desperado ang mga oras, siya ay isang maaasahan. Well, iyon ay isang ginhawa. Sinabi ng pinakamatandang senior, nandito rin ang ikatlong binata. Sinabi ni Jin Taekyung, isang karangalan na makilala ka ulit, head elder. Sinabi ng pinakamatandang senior, mayroong isang kawili-wiling chismis na kumakalat kamakailan sa palagay ko ay ang sleeping dragon ng Shanxi. Sinabi ni Jin Taekyung, Sinabi ng pinakamatandang senior, sa pagkakaalam, pinagsama ng taong ito ang kanyang lakas sa Diyos ng impyerno, at nagawa niyang talunin ang isang tanyag na leader ng bandido na kilala bilang si Jiang Sam ng Thousand Strengths. Sinabi ni Jin Taekyung, ubo-ubo. Sinabi ng pinakamatandang senior, mayroon ka bang sipon? Sinabi ni Jin Taekyung, hindi yon. Medyo giniginaw lang ako ngayon. At sinabi niya sa kanyang sarili, nakakakilabot pakinggan iyon mula sa head elder. Sinabi ng pinakamatandang senior, giray-giray, paano mo makikilala ang iyong sarili sa isang mahinang katawan tulad niyan? Sinabi ni Jin Taekyung, narinig ko ba ng mali? Sinabi ng pinakamatandang senior, kung totoo ang mga chismis na yon, naniniwala akong mahalaga na may isang tao mula sa main family na sumali sa frontline ng paparating na labanan. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, hindi. Habang nagkakalat ang lupa at ang lava sa ilalim ng mga bitak. Sinabi ng pinakamatandang senior, ano ang iyong mga saloobin, lesser family head? Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, hindi. Sabihin mo sa kanya na hindi ko kaya. Pakiusap. Nag-isip si Jin Wikyung habang sinubukang hawakan ni Jin Taekyung. At sinabi ni Jin Wikyung, naniniwala rin ako na ikaw ay makakatulong ng malaki para sa amin. Bumagsak si Jin Taekyung. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, isang bagong quest ay nagsimula. Sa ibang eksena. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, nais ng head elder na italaga ako sa combat force na nasa ilalim ng direktang gabay ng mga matanda, ngunit sa matinding pagtutol ni Jin Wikyung, salamat naman ay nailagay ako sa ibang posisyon. Sinabi ni Jin Wikyung sa pinakamatandang senior, hindi ko papayagan iyon. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, leader ng bodyguard reconnaissance team. Tumulog ang isang abiso ng sistema at sinabi, quest, mission objective,
ikaw ay nahalal na maging leader ng bodyguard reconnaissance team. Simula ngayon, dapat mong pamunuan ang mga taong na-assign sa iyo at tuparin ang iyong misyon sa pamamagitan ng pagkikilala sa labanan. Rango, repeatable quest restriction, lamang para kay Jin Taekyung objective, kumita ng 100 merit, 0 paghahati 100, quest reward, nag-iba sa tagumpay quest failure. Nag-iba sa pagkatalo sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, dahil hindi malinaw ang panganib para sa pagkatalo ng quest, hindi ako masyadong komportable dito, ngunit dahil bahagi ako ng reconnaissance team. Hindi dapat ito masyadong mapanganib, alam kong lahat ng ito ay isang laro lamang, ngunit hindi ko pa rin matanggal sa isip. Ko ang mga patay na bata simula kailan naging mas at mas tao ang mga non-player characters sa akin, napapadala na ba ako masyado sa larong ito? Sa anumang paraan, may 5 tao na na-assign sa akin. Hindi ko alam kung sila ay pansamantalang inilipat mula sa ibang lugar o ano, ngunit mukhang medyo kinakabahan sila. Level 14 na Joyeom, Level 14 na Mahyum Yeo, Level 13 Gi Cheonjin, Level 13 Hanyop, sinabi ni Hanyop, isang karangalan na makilala ka. Magiging nasa inyong pangangalaga, group leader. Ang sleeping dragon ng Shanxi. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, mayroon ding isang sobrang enthusiastic na bata. At huli ngunit hindi huli, ang isang nakakainis na bastard. Level 22 Hyuk Mujin, at sinabi niya, kaya ganito pala tayo magkita muli. Ikatlong. Binata. Sinabi ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, buntong hininga, ang swerte ko naman. Sinabi ni Jin Taekyung, na-assign ako para maging inyong leader ng bodyguard reconnaissance team. Ako si Jin Taekyung. Ikinagagalak kitang makilala. Sa palasyo. Tinitingnan ni Jin Wikyung ang labas. Sinabi ni Wipeng, ngayong umalis na sila ng tanghali, dapat silang makarating sa kanilang destinasyon sa loob ng 2 araw. Sinabi ni Jin Wikyung, yes. Oh, pinag-uusapan mo ba ang aking Taekyung? Na-assign siya bilang bahagi ng reconnaissance team para sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Kailan ka titigil sa pagtrato kay Taekyung bilang isang maliit na bata? Naging lalaki na siya. Sigurado akong ayos lang siya. Sinabi ni Wipeng, nahihirapan akong paniwalaan ang lahat ng ito. Sinabi ni Jin Wikyung, sa anumang paraan, tignan. At may kalapating lumilipad sa labas. Sinabi ni Jin Wikyung, tila may balita mula sa lower district sect na dumating. Sinabi ng liham, pinamunuan ni One Word, One Kill na si Jopil, 40 mandirigma ang lumitaw sa Zenyang. Sinabi ni Jin Wikyung, nandoon na sila sa Zenyang. Kahit na sila ay ang elite forces, mahirap paniwalaan na tumawid sila ng daan-daang li sa loob ng ilang araw. Isa li ay humigit kumulang 500 metro. Sinabi ni Jin Wikyung sa kanyang sarili, kung dadaan sila sa Hengshui, darating sila sa Taiyuan. Dahil ang ilang mga tao ay hindi pa nakakabalik sa main family at sa paglitaw ng isang taong kilala sa pagiging malupit at brutal, si One Strike, One Kill na si Jopil. Baka hinahabol sila ng taong ito. Sinabi ni Jin Wikyung, Wipeng. Pagmadali at kumuha ng 50 tauhan at magtungo sa Zenyang. Kailangan nating magbigay ng suporta. Sinabi ni Wipeng, oh wait, aking Panginoon. At nagkatinginan sila. At sinabi ni Jin Wikyung, tae saan na naman napunta si Taekyung? Sinabi ni Wipeng, Zenyang, aking Panginoon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.